Welcome sa ating explainer. Alam nyo, araw-araw na lang, 'di ba laging may balita tungkol sa mga nahack na bangko, mga kumpanyang nabiktima ng ransomware, at mga ninakaw na personal data. Nakakatakot siya, to be honest. Pero actually, sa likod ng lumalaking banta na ito, ay may nakatagong isang malaking business opportunity. Ngayon, hihimayin natin ang isang detalyadong feasibility study na ginawa ni Rodrigo N. Abasola para sa pagtatayo ng Cyber Defense Security Solutions Corporation. Titingnan natin kung paano nga ba ginagawang isang solid at kumikitang negosyo ang pagbibigay ng proteksyon sa digital na mundo. Kadalasan kasi masyado tayong nakafocus sa mismong takot sa cyber threats. Pero naisip nyo na ba? Ano ba talaga ang kailangan para magtayo ng sarili mong hanay ng mga digital defenders mula sa wala? Magkano aabutin kung from scratch? Kumbaga, imbes na maging biktima, paano ko ikaw yung gagawa at magbebenta ng solusyon? Yan ang magiging guide natin ngayon habang tinitingnan natin ang loob ng negosyong ito. Para masundan natin ng maayos, heto ang ating ahenda. Una, tatalakayin natin ang market opportunity, tapos yung service arsenal, pagbuo ng cyber engine, ang financial blueprint, at syempre, risk and sustainability. Okay, pasok tayo agad sa Section 1, ang oportunidad sa merkado. Okay, let's dive into this. Bakit ba natin kailangan to? Sabi nga rito sa quote, pataas ng pataas ang demand kasi lumulubo rin yung cybercrime at ransomware. Basically, as we go digital, sumusunod din yung mga kriminal, di ba? Hindi na opsyon ang cybersecurity ngayon. Literally, isa na itong necessity para makasurvive ang mga negosyo. So that growing threat, yan ang mismong fuel ng business model na ito. Moving on, andito tayo sa Section 2, ang mga serbisyo. Ngayong alam na natin yung demand, paano sasakupin ng kumpanya ang market? Look at this range of services. Ang galing ng strategy nila, no? Hindi lang sila nakafocus sa isang bagay. May high-level government defense and banking security, tapos may community cyber awareness pa para magbigay ng anti-scam seminar sa mga locals natin. Isinama pa ang vehicle and fleet security. They're casting a really wide, multi-industry net dito para siguradong may steady stream ng clients. Siyempre, para ma-deliver lahat yan, kailangan mo ng heavy hitters. Tingnan niyo tong isang role na to. Ang penetration tester. Kumikita sila ng 50,000 pesos a month para literal na i-hack ang sistema ng kliyente. Yes, ethical hacking. Sila yung unang aatake para makita yung mga vulnerabilities bago pa makapasok yung mga totoong bad guys. Napaka-crucial ng role na to para sa isang defense team. Dito naman tayo sa Section 3, pagbuo ng cyber engine. Paano ba ito patatakbuhin? Now, what's really interesting about this breakdown is kung saan napupunta yung bulto ng budget. Para magbukas sa first day, hindi yung office o marketing ang pinakamagastos. Look at the equipment. 2 milyong piso para sa mga high-end servers at software. At mas nakakagulat, more than 2 million pesos ang budget para sa mga sasakyan. Actually, scratch that. It makes perfect sense. Kailangan kasi nila ng fleet ng service vehicles para mabilis na makarespond kapag may nagkaroon na emergency incident sa mga clients. Ngayon, machines aside, tao pa rin ang nagpapatakbo sa kumpanya. Sa total monthly salary burn na 556,000 pesos para sa 16 na empleyado, makikita natin dito na ang pinakamalaking budget ay direksyo sa technical team, yung mga analysts and engineers natin. Sila yung utak sinusuportahan sila ng admin at syempre, nandyan din yung mga support staff at drivers. Napaka-lean pero solid na human capital engine. Dito na tayo sa pinakaabangan ng part, Section 4, ang financial blueprint. Ito na yung magic number, 5.41 million pesos. Yan ang total initial capital na kailangan para simulan ng firm. It's not cheap, di ba? Ipinapakita lang nito na kapag papasok ka sa tech security, mataas talagang financial stakes sa simula dahil kailangan mo ng world-class na infrastruktura. And this brilliantly illustrates kung bakit ang ganda ng potential nito. Yung monthly operating expenses natin ay nasa 881,000 pesos. Rent, sweldo, kasama na lahat-lahat. Pero tingnan nyo yung estimated monthly gross income, 1.72 million pesos. Ang laki ng talon, di ba? Ito ay dahil sa mga malalaki at highly lucrative na kontrata mula sa mga bangko at ahensya ng gobyerno. Which brings us to the crucial point. 839,000 pesos. Yan ang estimated net monthly income. Kung kukwentahin natin kahit na magka-delay-delay pa ng konti, realistic na mababawi agad yung 5.41 million na puhunan sa loob lang ng ilang buwan. Ang bilis ng return on investment. Finally, dumako tayo sa Section 5,
panganib at sustainability. Siyempre, sa tech sector, ang high reward ay laging may kasamang high risk. Makikita natin rito kung paano nila pinoprotektahan yung sarili nila para hindi sila ang ma-hack. Takot sa data breach? Sagot nila diyan ay matinding data encryption. Paano kung maputol ang internet? May redundant connection sila. At yung pinakamalaking issue, ang paglipat ng magagaling na empleyado sa ibang kumpanya, sinasagot nila yan through continuous training at magagandang incentives. Basically, hindi lang sila nagbebenta ng armor, nakasuot din sila nito. Let's move to this slide and see kung paano ito tatagal. Hindi ka pwedeng mag-relax sa cybersecurity kasi mabilis mag-evolve ang mga hackers. Kaya ang long-term vision nila, walang tigil na staff training, pag-expand ng services, at massive investment sa advanced tech. Plus, they are locking in on government at private partnerships para makakuha ng long-term contracts. Ito yung magbibigay ng mahabang buhay sa negosyo. So ano ang verdict? Based rito sa feasibility study, the blueprint is highly viable and sustainable. Hindi lang siya isang napaka-lucrative na business model, malaking tulong din siya para panatilihing ligtas ang bansa sa mga digital na banta habang nagbibigay ng napakagandang trabaho sa mga local tech experts natin. As our digital lives expand, may isang malaking tanong na iniiwan ang blueprint na ito. Sino ang bubuo ng mga digital na kuta ng kinabukasan? Kayo ba? Magiging investor, builder, o mananatili na lang bang isang target sa internet? Pag-isipan natin yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa explainer na ito at manatiling ligtas online.